Hello mga ka-writing. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang mga hakbang sa wastong pagsusulat ng talata. Gamit ang ballpen at papel, mag-handwritten tayo, hindi tayo magko-computer or mag-i-internet or magla-laptop. Mag-ballpen at papel tayo. O ayan na, 'di ba? Meron akong video tungkol dito nung nakaraan pa, pero iisa-isahin ko at lilinawin ko pa sa video na to. Okay? So unang gagawin ay maglalagay tayo ng margin. Syempre, huwag kalimutang maglagay ng margin mga ka-writing, dahil napakahalaga niyan. Okay, so meron tayong margin, tutupiin natin yan sa kaliwa at mas malapad sa bahaging ito mga ka-writing, at ito sa kanan naman ay mas maliit lang. At tandaan mga ka-writing, bakit mahalaga ang paglalagay ng margin? Kasi syempre parang ito na yung palatandaan na yung ating sulat ay hanggang dito lang sa border na to. Huwag na nating ilagpas dahil lahat ng sobra ay masama. Charot. Okay, so ayan na, may margin na tayo. Syempre mag-start na tayo sa pagsusulat ng pamagat. Ang pamagat mga ka-writing ay dapat isulat sa itaas na bahagi ng papel. At syempre, isusulat mo yan dyan sa gitna ng papel, okay? Huwag sa may gilid ng kaliwa at kanan. Dapat nandyan talaga siya sa may gitna ng papel at sa itaas na bahagi. Okay, kunyari, meron na akong pamagat. Ayan. So, kunyari, ang pamagat ko ay masayang pamilya. Ayan, nasulat ko na siya sa may itaas at saka sa may gitnang bahagi ng papel. At tandaan, ang mga mahalagang salita sa pamagat ay nagsisimula sa malaking letra tulad nito. M at saka si P. M sa masayang at P sa pamilya. Okay, so tapos na ang ating pamagat. Ayan. Sunod na gagawin ay maglalaktaw tayo ng isang espasyo or isang space. Huwag nating sulatan dyan. Sa pagsisimula, ang unang pangungusap ng talata ay huwag nating idikit sa may margin. Lagyan natin ng espasyo or ipasok natin ang unang pangungusap. Ang tawag doon ay meron tayong indentation. So, ito na, magsulat na tayo. Yan, kunyari, ito na siya, nakasulat na tayo, no? So, pansinin na nakapasok ang unang pangungusap natin sa talata. Ayan, walang sulat dyan sa bandang yan. Kasi nga, nag-indent tayo. O, diba? Bakante. Sulat tayo hanggang dito sa may kanang margin. Ayan, hanggang dyan lang tayo. Tapos, ibaba na natin dito sa may margin sa kaliwa. Ayan. O, isasagad natin dyan. So, space lang sa taas, sa baba may sulat. So, pansinin natin yung salitang magkaroon. Dahil hindi siya kasya dyan sa space na yan, ilalagay lang natin yung magka. Tapos, lalagyan natin ng gitling at sa baba yung roon. Ibig sabihin, magkarugtong yung salitang yan. Kunyari, tapos na tayo sa ating unang talata, unang paragraph. Gusto nating magdagdag ng panibago. So, wag tayong magsulat dyan sa parte na yan. Maglalagay tayo ulit ng isa pang space. So, lalaktawan natin. At dito tayo mag-uumpisa. Kailangan nakahanay yan sila. Naka-align. At meron ulit indentation na mangyayari. So, dito ka ulit magsusulat, no? So, kunyari yan na. Ayan. So, pareho lang sila. May space or may indentation. At magkahanayan sila or magka-align. Ayan ulit. So, sulat ulit. Hindi na naman magkakasya. So, puputulin natin, nalagyan natin ng gitling, at idudugtong natin yung pantig sa salitang yan dito sa baba. Ibig sabihin, isang salita lang yan. At, ayun na. So, diba? Tapos, kunyari, gusto nyo pang magdagdag ng another paragraph. So, gagawin nyo, maglalaktaw na naman ng isang space. So, ayan na, maglalaktaw ng isang space, walang susulat dyan. Ito na tayo sa baba. So, again, indentation, tapos, ayan, naka-align yung unang salita sa pangungusap. Hanggang sa dulo na naman yan ng margin. Okay? So, ganun lang. Paulit-ulit na proseso. So, I hope may natutunan kayo. Maraming salamat. Subscribe my channel.